Topic ay method of consistent deformation. Ang method na ito ay ginagamit sa mga structures na indeterminate externally and internally. So ito yung idea. So halimbawa meron tayong beam. So itong beam na to ay statically indeterminate externally to the first degree. So meron tayong mga external reactions, AY, AX, BY, CY. Para sa two-dimensional structures, so meron tayong tatlong equations ng equilibrium. So summation forces along x is 0, summation forces along y is 0, and summation moment is 0. So tatlo yung available na equations, samantalang yung unknowns natin ay 4. So kulang ng isang equation. So therefore ito ay indeterminate to the first degree. So meron tayong tatlong steps sa method na ito. So step 1. So since ang structure natin ay indeterminate externally to the first degree, so tayo ay magtatanggal ng isang reaction. So kapag tayo ay nagtanggal ng isang reaction, so siguraduhin natin na ang matitirang structure ay dapat stable. So may mga options tayo kung sino ang tatanggalin. So pwede nating tanggalin si CY at ang matitirang structure ay stable. Pwede rin naman nating tanggalin si BY kasi stable pa rin ang magiging result. Pwede rin nating tanggalin si AY. Ang hindi lang natin pwedeng tanggalin ay si AX. So kapag tinanggal si AX, so gagawin nating roller ito. So lahat ng reactions ay vertical. So walang horizontal reaction. So pag nag-apply tayo ng horizontal load, so walang magre-react dun sa horizontal load kasi nga ginawa nating roller yung A. So hindi pwedeng tanggalin si AX kasi magiging unstable. So ang pwede lang ay tanggalin ay AY, BY, or CY. Say tanggalin natin si CY. So ito yung magiging structure kapag tinanggal si CY. So itong structure na to ay statically stable. Ang tawag sa structure na ito is the primary structure. At itong primary structure na ito ay magde-deform. Kasi ito na yung deform shape at meron tayong deflection at C. Kasi ang deflection sa C ay tawagin nating delta CO. Delta CO ang ginamit na symbol. So ibig sabihin, siya ay deflection at C due to the external loading or due to the original loadings. Ang deflection sa method na ito ay may sign convention. So kapag ang deflection is upward, it is positive. At kapag naman downward, it is negative. So kung ito yung ating elastic curve at si point C ay nag-deflect downward, so therefore, deflection CO must be negative. So sa figure na ito, ang tinanggal nating support is the support C, which is the roller support. So nung tinanggal natin yung roller support, so natural mawawala rin yung CY. So yung support na tinanggal natin ay tinatawag yan na redundant restraint. At ang reaction naman na tinanggal natin ay tinatawag na redundant. Konting correction tayo para sa mga symbolisms na. So para sa primary structure, yung mga reactions ay tawagin nating AXO, AYO, BYO. At yung mga reactions niyan is due to the original loadings. Next, step 2. Consider again the primary structure. Sa step 1, yung primary structure ay subjected sa external or original loadings. So sa step 2 naman, yung primary structure ay subjected naman sa unit load. So ang tanong, saan tayo maglalagay ng unit load? So sa example natin, since ang redundant is CY, which is a vertical force acting at C, so maglalagay tayo ng unit load vertical at C. Say, sabihin natin upward.
Ang direction ng unit load ay nakadepende yan sa direction ng redundant. So kung inassume natin na ang redundant is upward, so ang unit load dapat ay upward. So kung downward naman ang redundant, so dapat downward din ang unit load. Dahil kay unit load, yung primary structure ay magde-deform. Say ito na yung deform shape due to the unit load. At ang deflection at C ay tawagin nating delta CC. So ibig sabihin nitong symbol na to, so siya ay deflection at C due to the unit load applied at C. Sa ibang textbooks, imbes na delta, ang ginagamit na symbol ay F. So FCC. At itong F na ito ay tinatawag na flexibility coefficient. Take note na ang flexibility coefficient ay deflection due to a unit concentrated load. Or pwede rin naman na rotation due to a unit couple or moment. Ang mga external reactions naman due to this unit load at C ay tawagin nating AXC, AYC, and BYC. Lahat ng mga values sa step 2, whether external reactions or internal forces and even deflection, ay imumultiply natin by CY. At kaya imumultiply by CY ay kasi ang force naman talaga sa C ay CY. So since tayo ay naglagay ng unit load, so para ito maging CY, so dapat i-multiply by CY. Then sa step 3, we apply superposition. So pagsasamahin natin yung results ng step 1 and step 2. So sa step 1, ang deflection at C is delta CO, then plus the deflection at C sa step 2 naman is FCC. Then syempre sabi nga times CY, then equal siya sa deflection ng indeterminate structure at C. At sa indeterminate structure, since merong roller support at C, so the deflection at C is 0, so masosolve natin yung CY. At ngayong alam na natin ang CY, meron tayong dalawang options to solve for the other unknowns. First option is using statics. Consider this indeterminate structure. So given na yung CY, so pag tayo ay nag-moment at A, masosolve natin si BY. Apply vertical equilibrium, then masosolve natin si AY. Then apply horizontal equilibrium, masosolve natin si AX. Second option is we apply superposition. Sa step 1, horizontal reaction at A is AXO plus sa step 2, horizontal reaction at A is AXC, then times CY, then equal to the horizontal reaction at A for the indeterminate beam. Similarly, AYO plus AYC times CY is equal to AY, and BYO plus BYC times CY is equal to BY. So ang superposition ay ginamit natin sa deflection, sa external reactions, and pwede rin gamitin ang superposition sa internal moments and internal forces.